Nagpaputok ang Japan ng isang anti-ship missile sa loob ng teritoryo nito sa unang pagkakataon noong Miyerkules na sumama sa puwersa ng Amerika, Pilipinas at Canada sa isang maritime strike exercises malapit sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Mula sa isang baybayin na posisyon sa hilagang kanluran ng Luzon, ang mga tropang Hapones ay naglunsad ng dalawang Type 88 missiles na nagpalubog sa isang nakadikomisyon na sasakyang pandagat ng Pilipinas na lumulutang sa halos 50 miles ang layo mula sa Pampang. Ang live fire na pagsasana ay bahagi ng balikatan exercises ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapalawak ng tungkuling militar ng Japan sa riyon habang pinalalalim ng Tokyo ang ugnayang pangseguridad sa mga kaalyado sa gitna ng tumataas na tensyon sa Beijing. Ang Type 88 missile system na nakamount sa truck na binuo ng Mitsubishi Heavy Industries ay may saklaw ng migit kumulang 112 miles at hanggang sa ngayon ay inilunsad lamang sa loob ng Japan. Ang target nitong Miyerkules, ang BRP Quezon, ay nagdala ng kasaysayan ng digmaan at inatasan sa US Navy noong 1944 bilang minesweeper USS Vigilance. Ang barko ay nakakita ng aksyon laban sa Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig bago inilipat sa Pilipinas noong 1967. Kasama sa welga ang Philippine Navy frigates na BRP Miguel Malvar at Antonio Luna at ang Canadian frigate na HMCS Charlestown. Sumama sa operasyon ang Philippine FA fighter jet at Super Tucano aircraft kasama ang isang US Navy P-8 Poseidon patrol plane at isang MQ-9 Reaper drone. Sa malapit, ang mga miyembro ng Hawaii base na 3rd Marine Littoral Regiment ay nag-deploy ng sarili nilang air defense at anti-ship system, kabilang ang MADIS, ang Marine Air Defense Interdiction System at NEMESIS, ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, kahit na ang American launcher ay hindi nagpaputok ng kanilang missile. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. ay nag-obserba ng ehersisyo mula sa punong tanggapan ng militar sa Quezon City, habang ang Japanese Defense Minister na si Shinjiro Koizumi at Philippines Defense Secretary Gilberto Teodoro ay nanood mula sa mga stand at tinatanaw ang mga buhangin. Inilarawan ni Teodoro ang paglulunsad bilang isang pagkakataon upang masuri ang mga kakayahan ng Japan at palalimin ang relasyon ng mga bansa. Sinabi ni Teodoro na ang mga pagsasanay sa hinarap ay malamang nalalago at masigsasangkot sa mga karagdagang mga kasosyo, hindi lamang para sa mga contingencies ng militar, kundi pati na rin para sa mga operasyon sa pagtugon sa kalamidad. Ilang oras pagkatapos ng paglulunsad, nagkomento ang Ministry ng Palabas ng China na ito ay isa pang halimbawa ng pagtulak ng mga right-wing ng puwersa ng Hapon para sa pinabilis na remilitarisasyon ng bansang Japan. Paulit-ulit nilang nilabag ang patakarang eksklusibong nakatuon sa pagtatanggol ng Japan at mga nakaugnay na tuntunin sa mga internasyonal at lokal na batas. Ang ilan sa kanilang mga patakaran at hakbang ay lumampas sa saklaw ng pagtatanggol sa sarili. Itinuturing ng mga Chinese analyst ang hakbang ng Japan bilang isang malaki at mapanganib na sugal na nagbabala ng tahasan. Ito'y lumalabag sa mga hadlang sa militar pagkatapos ng digmaan ng Japan ay isa pang pag-abandona sa matagal ng eksklusibong patakarang nakatuon sa pagtatanggol at kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang patungo sa paggamit ng karapatan ng sama-samang pagtatanggol sa sarili.